yung sinundan. Okay. Nakikita na po, host? Wala. Nawala po, coach. Nawala. Ayan. So, itong topic ko na to, ito lang naman yung sinundan, okay, ng mga successful na rin dito sa business. Ayan. Ito lang din naman po yung sinundan ko. Okay, so, ayan. Online system, the basic of online network marketing. So, bakit kailangan ng online system? Okay, bakit nga ba? Para mas maging consistent ang galaw at hataw, hindi ka nalilito sa iyong dapat na routine para ang success mo ay sure 100% dahil proven and tested ang iyong sinusundan. Okay? So, online system. So, dito sa online system, meron po tayong tatlong bilog. So, unang-una dito is yung training or schooling, the basics. And then, next naman po is yung exercises or application, 5 fingers and ABC rule. And then, next naman po is yung centering, keeping the meeting room. And then, next naman po is yung UEI Elite Academy or Advanced Training. Okay? So, unahin po muna natin si training or schooling, basics. Okay, so dito, dapat, nandito ka na sa business, dapat coachable ka. Okay, dapat dito nakikinig ka sa upline mo. Okay, willing ka pa rin makinig sa mga upline mo. Okay, so dito dapat coachable ka. Dapat lahat ng ituturo sa'yo ng upline mo is dapat makinig ka. Okay? Parang dito po sa picture, 'di ba? Itong picture tapos ito yung mga bata. So nakikinig yung mga bata. Okay? So parang lang din po dito sa business natin. Okay, hindi porket kung ikaw bata ka, tapos yung upline mo, hindi porket bata yung upline mo, tapos ikaw mas matanda ka sa upline mo, is makinig ka pa rin sa upline mo. Kasi yung upline mo, siya yung nauna. Siya yung nagbabad sa training para siya naman i-guide ka. Okay, dapat ikaw, hindi ka mabigat dalhin. Okay, dapat makikinig ka pa rin. Okay? Sa upline mo. Okay? Hindi porket may pinag-aralan ka, tapos yung upline mo is hindi siya nakapagtapos. Okay? So dito dapat makinig ka. Always ka lang makinig. Okay? Dapat coachable ka. Okay? Next. Ayan. So ito naman po yung ating mga trainings na dapat hindi ka rin mawawala. Okay? Unang-una nandito is yung NECO or New Empowered Consumerism. So, dapat dito sa NECO is hindi ka rin nawawala at dapat kung may leader ka na, dapat pina-patent mo din yung leader mo. Okay, para ma-refresh ka rin. Kasi dito po sa NECO, dito meron po mga trainings na once na nag-start ka rito sa business, meron tayong mga ugali na dapat tanggalin at meron din po tayong mga attitude. Okay, sino pala? Attitude saka ugali. So, yun. Dapat one-on-one NECO mo rin sila. Okay, para matanggal yung duda at saka yung takot nila dito sa business natin. Okay? So, next is dapat pinapa-attend mo rin sila sa ating, or pinapanood mo sila sa ating part 1 to part 7, WTA, NDO, or basics. Okay, so dapat mina-mention mo rin sila sa ating part 1 to part 7 na NDO. Okay? Yung speaker dito, si Sir Jurgen Gonzalez. Okay? And then next is yung ECO. Okay? Or Empowered Consumerism Orientation. So dapat hindi mo din papayagan na hindi ka umattend or hindi mo ipa-attend yung mga leaders mo sa ating ECO. Bakit? Kasi dito nila malalaman yung about sa company natin, ano-ano ba yung mga products natin. Ano-ano ba yung mga benefits kapag naglabas sila ng 8,999? Ano ba yung mababalik sa kanila? Okay? And then, syempre, yung marketing plan. Okay? Paano sila kumita? Okay? So, next is yung ECAP or Easy Achievement Program. So, dapat pinapa-attend mo din yung mga leaders mo o dapat uma-attend ka rin dito sa ating ECAP. Kasi dito po malalaman natin na bakit networking or bakit tayo nag-join dito sa empowered consumerism. Sa dinami-dami ng
networking o sinabi namin ng companies bakit kay empowered consumerism, 'di ba? So dito talaga natin malalaman yung why natin, why networking. So next is Easy Talks. So wag na wag mo din hayaan na hindi ka rin umattend sa ating Easy Talks para ma-refresh ka rin. Okay, next is yung Can-Do and Top 5 Essentials. So dapat pinapa-attend or uma-attend ka rin dito sa ating Can-Do and Top 5 Essentials. Dito sa Can-Do, dito mo malalaman yung tamang ugali ng isang mayaman. So dapat isang tunay na mayaman. So dapat uma-attend ka rin para ma-refresh ka and syempre ipapa-attend mo rin yung mga leaders mo. Okay, and then yung top 5 essentials to success. Para dito naman po sa top 5 essential to success, 'di ba? Dito nila malalaman kung paano nila makuha yung success nila. Okay? So yan. So next is yung ating UEI FB marketing or module 1, 2 and 3. Okay? So sino ba dito hindi pa or wala pa, hindi pa naka-follow sa ating UEI? Ayan, sa UEI FB page. So, dapat naka-follow ka, 'di ba? Para lahat po ng mga trainings natin maka-attend tayo, lalong-lalo na dito sa Module 1 and Module 1, 2, and 3. Okay? Kasi dito natin malalaman kung paano ginagawa din yung business. Okay? Yung mga basics. Okay, next is yung ating White Tigers Academy module. So, wag na wag mong hahayaan yung mga leaders mo is hindi mo i-enroll sa ating mga modules training. And then next is yung BMS training and mentoring. So, wag na wag mo ding hayaan na hindi, lalong-lalo na sa mga bago at mga naugatan na. Ayan. So, dapat umattend din po tayo sa ating BMS training. Okay? Kasi dito tayo mare-refresh. Okay, dito tayo mare-refresh. And sa mga bago, dito mo talaga malalaman yung why mo. Okay, bakit mo ginagawa si Empowered Consumerism? So dito ka malalaman mo yung why mo and syempre ma-inspire. Okay, ma-inspire sa mga kabataan, sa mga OFW, sa mga empleyado na kumita rin. Okay? So mga nabago din yung buhay. And syempre, lalong-lalo yung ating mentoring ni Doc Art. Ayan, so wag na wag din po nating hahayaan na hindi po tayo umattend. Okay? So next, White Tigers Academy Module Training. Module Training and International Basic Training. So, unang-una dito si Module 1 Training. Ito naman po yung Module 1 is free online basic training para naman po ito sa mga members and non-members. So, dito po is kapag may mga leaders na po tayo, so wag na wag po nating hahayaan na hindi po natin ipapa-enroll yung leaders natin sa ating Module 1. Okay, pwede po to sa mga members at hindi pa members. So dito po sa Module 1, dito nila matutunan yung basic. Okay, kung paano gagawin yung business natin at yung din naman natin dito na si Dean Ian Jackson. Okay? Dito sa ating Module 1. Next naman po, after mo silang i-enroll sa ating Module 1, so wag mo din pong hahayaan na hindi rin sila maka-enroll dito sa Module 2. Okay, Module 2 training, ito naman is member na sila. For members only or official registered. Okay, so dito members na sila. Okay, so dito sa Module 2 naman, ang din naman natin na si Dean Rodel Bernardo. Okay? So next naman po is yung ating Module 3, Advanced Training para sa Bigger Income at Leadership. So after nga sa Module 2, okay, i-enroll mo naman siya ngayon sa ating Module 3. Okay? So dito naman niya matutunan yung kasi dito once na nag Module 3 ka na, meron ka ng leader. Okay? Meron ka ng gina-guide. So dito, more on income and syempre sa leadership, more on leadership kung paano mo i-handle yung grupo mo. Okay? So wag na wag mong hahayaan na hindi mo sila i-enroll sa ating Module 3 training. Ito naman yung dean naman dito na si Dean Brenboy Hesoro. Ayan. So sa mga nagma-market naman po ng international, so meron din po tayong international basic training. Ito naman po para sa mga international or ibang lahi. Okay, ito naman free po ito, free basic training. Free po ito sa lahat. Okay, so sa mga international leaders natin. So i-enroll naman natin yung ating mga international leaders sa ating free international basic training. Ang din naman po dito na si Dean Anita Britos or Annie Young. Okay, so
I-enroll naman natin yung mga leaders natin. Okay? So, next. Ayan, exercises or application. 5 fingers and ABC rule. Ayan, keep points to remember. So, unang-una dito is yung attraction or transformation. Dito sa business natin is dapat marunong kang mag-attract, okay? Dapat marunong kang mag-attract sa mga bagay na gusto mong maging in the future. Okay? So, kung ano yung gusto mong makuha, dapat ina-attract mo na yan. Kung ano yung gusto maging buhay mo, dapat ina-attract mo na yan. Kasi yun po yung magiging buhay mo. Okay? Dapat dito nagta-transform din tayo. Okay? Kung ikaw dati is dati kang tambay, okay? Kung hindi ka marunong magbihis. So dapat dito nagta-transform ka, ibang-iba ka na. Okay? Para makita ng mga chismosa kay sa ano natin sa timeline natin. Okay? Makita ng mga kamag-anak natin, yung mga may kakilala ka. Okay? So magtataka 'yon. Magtataka sila bakit nag-iba ka na? Bakit iba na yung aura mo? Bakit iba na yung mga post mo? Lahat na puro mga motivational na, hindi na hugot. 'Di ba kung dati pino-post mo sa timeline mo puro hugot, ngayon is more on attraction na. Okay? More on mga gusto mong makuhang sasakyan, pino-post mo na, 'di ba? Nagta-transform ka na. So magugulat sila. Okay? So dapat talaga mag-transform tayo, okay? Magugulat yung mga nasa Facebook, nasa friends natin sa Facebook. Dati, iba-iba yung mga post mo, puro kung mahilig ka maglaro ng ML, puro ML. Ngayon is more on, ano mo na, okay? More on business na, more on positive. Okay? Yan. So, next is, be proud, easy leader or products user. So, dito dapat proud ka. Okay? Dapat proud ka na member ka ni Empowered Consumerism. At dapat kung proud ka, dapat hindi kung ano-ano yung mga pinopost natin sa Facebook. Okay, dapat kung empowered consumerism lang, empowered consumerism lang. Hindi yung ano-ano pa yung mga pinopost natin. Nagpo-post pa tayo ng longganisa, mga damit. So dapat dito, lahat ng mga pinopost natin sa timeline natin, puro about sa business natin, puro about sa empowered consumerism. Okay, nandun ka sa office, proud na proud ka kasi nandun ka sa office. Okay? Lahat ng about sa empowered consumerism. And then next, dapat, kung proud ka na easy leader, dapat products user ka din. Ayan. So, sino ba dito yung gumagamit ng close gate? So, dapat i-change nyo na yan. So, ano ba yung gamit nyo? Ayan. So, yan na yung kape nyo. Comment nga. Kung ano yung mga kape. So, dapat, products user tayo dahil sobrang ganda ng mga products natin. Okay? So, sobrang dami nang napatunayan na gumaling talaga. Siyempre, ganda ng products natin. Sobrang dami ng testimonials about sa products natin. Okay? Ayan, Liven Coffee daw. Yes. So, dapat, ang sarap ng kape natin. So, dapat, yung kape mo, i-change mo na. Okay, i-change mo na sa ating Liven Coffee. Ayan. Kasi sobrang sarap ng kape natin. Okay? So, yung mga sabon. So, dapat, kung proud tayong easy leaders, dapat products user tayo. Lahat ng mga products natin, i-change na natin. 'Di ba? Kasi kapag once na gumagamit ka ng products, iba. Nagbabago talaga tayo. Okay? Gumaganda lalo. So, magugulat yung mga kapitbahay, 'di ba? Bakit gumanda lalo, 'di ba? Bakit pumuti na? Or bakit bigla kang bumata? So, syempre, sasabihin mo na gumagamit ka ng mga products natin. So, magugulat sila. So, magiging interesado sila. So, yon. Products user. Sino ba dito yung gumagamit ng mga products? Comment. Ano yung favorite mo? Okay? So, yan. Next is have patience. Ayan. Have patience and stay consistent. So, dito dapat hindi ka mainipin. Ayan. So, dapat hindi ka mainipin. Lalong-lalo na sa resulta. Okay, dapat dito, pasensyosa ka. Pasensyosa ka.
Okay, hindi yung nagmamadali ka sa resulta. Okay, so dapat ito have patience na kung nagkakaresulta man yung katabi natin, lalo na sa mga full-timers, kung nagkakaresulta man yung mga kasamahan natin, so dapat, ano tayo, maging masaya tayo. Okay? Maging masaya tayo. Siyempre, ano lang tayo, lagi lang natin sasabihin, ay, next na ako. Ako naman ang next. Ako naman ang next. Basta, consistent mo lang ginagawa yung kung paano yung gigil mo dati, consistent mo lang yon. Okay, gawin mo lang, basta gawin mo lang yung, sundin mo lang yung sistema natin, sundin mo lang yung tinuturo sa'yo ng upline mo, consistent mo lang gagawin yon. And soon, ikaw naman. Next, ikaw naman. Okay? Next, buhos naman sa'yo. Okay? So, dapat stay consistent lang tayo. Hindi yung papetiks-petiks. Ayan. So, dapat consistent tayo sa lahat. Okay? Kung paano yung gigil natin, consistent pa rin tayo till now. Okay? Ayan. Next is handle objections and rejections. So dito dapat marunong ka rin humandle ng mga objections and mga rejections. Kasi once na na-reject ka dito, good news, nasa tamang daan ka. Okay? Sabi nga nila, 'di ba? Kailangan mo lang hanapin yung 100 na no. Tsaka na darating sa'yo yung 200 na yes at walang tigil na yes na yan. Okay? So, dito is normal lang na ma-reject tayo, normal lang na meron tayong mga objection. So, normal lang yan. So, dapat marunong kang mag-handle. Okay? Kapag ni-reject ka man, kapag nag-no man sila, okay lang. Dahil no means next opportunity. Ayan. So, no means next opportunity. Kapag ni-reject ka man, okay, next. O, di ba? Ang dami-daming tao na pwede natin i-share ng business. So, next lang tayo ng next. Okay, consistent lang natin. Okay, sabi nga, di ba? Mahalin mo yung rejections. Kasi, once na nare-reject tayo, doon tayo nag-grow. Doon tayo parang nag-grow tayo. So, ay baka ito mas ginagalingan mo, 'di ba? Hanggang sa 'yon, dapat talaga marunong talaga mag-handle ng objections. Okay? And rejections. Next is always attend trainings until you are earning 100K per month consistently. Ayan. So dito dapat uma-attend ka ng mga trainings. Bakit? Lagi ka pa rin uma-attend. Hindi porket kumita ka na ng ano, 'di ba? Lagi ka nang uma-attend, dahil sabi mo paulit-ulit na lang. So dapat dito hindi po tayo magsawa sa training. Okay? Kasi kahit bago ka or kahit luma ka, dapat uma-attend ka kasi iba-iba naman po yung speaker. Every speaker na nagsasalita is iba-iba naman po yung mga baksakan nila. So merong alam na itong speaker, meron ding na hindi natin nakukuha. So meron tayong bago na natututunan dun sa speaker na iyon. Okay? So dapat always tayong uma-attend sa mga trainings kasi may mga bago tayong learnings na nakukuha sa mga speakers. Okay? So dapat wag tayong magsawa sa trainings. Okay? Until na kumikita ka na ng 100K per month. Consistent ha, consistent. Okay? So dapat always tayong ma-attend, lalong-lalo na sa ganitong training. Okay? Sa system, okay? Sa mga pag may mga trainings, pasok ka kaagad, attend ka kaagad. Okay? Send mo agad yung link sa mga leaders mo. Okay? So, yun. Next. Ayan. So, next is 5 fingers of networking. Okay? Unang-una dito is yung prospecting. Ayan. So, sa prospecting, meron tayong warm and cold prospects. So, unahin po na natin si warm. Ito pong warm, ito po yung mga ka-K natin. Okay? Ito po yung mga ka-K, kakilala mo, kamag-anak mo, okay? Kaibigan mo, kaaway mo, 'di ba? Ayan yung mga ka-K, yung mga warm market. Yan po yung mga kakilala natin, kamag-anak natin. Yon. So, dapat ubusin mo muna yung mga kakilala mo. Ubusin mo muna yung mga kakilala mo, kamag-anak mo, para once na naging successful ka na dito sa business, is hindi ka nila susumbatan, 'di ba? Uy, bakit hindi mo ko in-invite diyan? Ayan, 'di ba? Hindi ka nila sumbatan. Okay, kung mag-no man sila, okay lang.
at least shinare mo sila ng business. Okay, at least shinare mo sila ng ganda ng opportunity. Okay, so basta share mo lang yung business kapag nag-no, okay lang. Kapag nag-yes, edi mas okay kasi sasabayan ka. Okay, hindi nila pagsisihan pagdating ng araw. Okay, so yung mga nag-no, alams na. So dapat share ka lang ng share ka lang ng share ng ganda ng opportunity natin. Okay, kapag nag-no, mas okay. Pag nag-no, okay lang. Okay, next ka kaagad. Okay, tapos kapag naubos mo na yung warm, yung mga kakilala mo, kahit kaaway mo pa yan. Okay? Kahit ex mo pa yan, share mo pa rin ng business. Okay? So, next is yung after mo naman in-invite or sinara ng business mga warm, punta ka naman sa cold. Ayan. Ito pong cold market, ito po yung mga stranger. Hindi naman natin to kaano-ano. Pero, mostly talaga, sila po yung nagtitiwala. Sila po talaga mostly yung mga madaling magtiwala, okay? So, ito po yung mga cold market, ito po yung mga hindi natin kakilala, pero sinesharean din natin ng business. Gusto rin natin i-share ng good opportunity, okay, lalo sa mga OFW, para makauwi na sila dito sa Pinas. Go home for good na, mga empleyado, para magkaroon ng extra income. Okay, mga kabataan din. Okay? So, yun. Next naman dito, make a prospect list. Okay, so dito dapat lahat ng mga nakausap mo, ililista mo yan ngayon or mga possible nasa friend list mo, 'di ba? 5,000 lahat 'yan. So titignan mo yan lahat isa-isa. Titignan mo yan. Sino ba yung mga sa tingin mo, okay, pwede mong share ng business. So ililista mo yan siya ngayon. Ililista mo siya ngayon yung mga prospect mo, mga nakausap mo, yung mga possible na i-invite mo rin dito sa business. So, ililista mo siya ngayon sa notebook. Dapat meron kang notebook para doon mo ililista yung mga prospect mo. Bakit? Para, etong next, always tag people to your post. Okay? So, para lahat po ng mga sa prospect list mo, yun ngayon titignan mo para doon ka kukuha ng mga itatag mo. Okay, wait lang. Ayan. So doon mo kukunin lahat ng mga itatag mo ngayon sa post mo. Okay? So 'yon. Lahat yung nasa prospect list mo, so lahat 'yon itatag mo sa mga post mo. Iba-iba. Okay? Like for example, dapat dito nagpo-post ka din 3 times a day. Okay, nagpo-post ka ngayon, yung 50 na nasa prospect list mo, siya naman, sa next post mo naman, iba naman, next post mo, iba naman. Okay? Ayan. So, next is, visit group page and fan page to add new friends. Okay, so dapat dito, bumibisita ka rin sa mga group page. Okay, ano na ba yung mga group page? Like yung sa mga OFW, 'di ba? Yung page ng tambayan ng OFW, 'di ba? So, lahat doon sa page na 'yon, lahat ng mga nagko-comment na 'yon doon, 'yun yung mga active. Okay, lahat yung mga active nandoon, yung mga nagko-comment, 'yun yung mga active, 'yun yung i-a-add mo. Okay, i-a-add mo siya ngayon. Okay, then visit ka rin sa mga fan page. Ayan, so yung mga active doon, i-a-add mo 'yun ngayon. Okay, then i-check mo rin. I-check mo lahat ng mga inad mo, ililista mo rin 'yan. I-check mo kung kinonfirm ka ba, inaccept ka ba, 'di ba? Kapag inaccept ka, doon na. Okay, doon ka na friends mo na siya ngayon, so kakausapin mo na siya ngayon. Okay? Ayan. So next is build rapport or form, create good communication, and build quality conversation before inviting. So dito dapat mag-build ka muna ng rapport or form. Okay, ano-ano ba 'yon? Comment nga. So dito, mag-build ka muna. Okay, mag-build ka muna. Alamin mo muna yung background niya. Okay, kung siya ay isang OFW, alamin mo muna. Ilang taong ka na nandiyan sa ibang bansa. Okay? Kamusta yung family mo? May asawa ka na ba? Okay? May asawa ka na ba? Okay? Ilan na yung anak mo? Ayan. So, tatanungin mo siya ngayon. So, mag-build muna kayo ng good communication. Okay, so ayun, nakausap mo na siya, tinanong mo na siya. So ayun na, nagtatawanan na kayo. Siyempre, patawanin mo din siya. Okay, so yun, mag-create muna kayo ng quality conversation
Ayun, so hanggang sa yun na-open up na niya sa'yo and then maganda na yung kausapan nyo. So doon na unti-untiin mo na ipapasok yung negosyo, yung business. So wag biglain, okay? So dapat unti-untiin lang na good opportunity para makauwi na sila dito for good dito sa Pinas. Ayan. Kasi alam naman natin, yung mga OFW, syempre, namimiss din nila yung family nila. So, yun. Yan. So, next is invitation. Ayan. So, meron tayong dalawang klase ng invitation. Meron tayong direct approach and indirect approach. Ito po yung direct approach. Ito po yung once na nakita mo yung friend list mo sa Facebook, gusto mo siya sharean agad ng business. So, ito po yung agad-agad na sineshare mo yung business. Okay, gusto mo bang extra income, ganun ganyan. So, ito yung bigla-bigla mo na lang inano mo talaga, binigla mo yung business. Okay, so sineran mo agad ng opportunity natin. Okay? Ito naman indirect approach, ito naman po yung nagbe-build ka muna ng good communication, ito muna nagtatanong ka muna. Okay, and then inuunti-unti mo yung business. Okay, next is find out how you can help your prospects. So dito is hanapin mo kung paano mo ba matutulungan yung prospect mo. Okay, like for example, nag-uusap na kayo, 'di ba? Nag-uusap na kayo, meron na kayong good communication, nag-usap-usap na kayo. So dito, alamin mo na kung paano mo siya matutulungan, kung sa products ba, sa kitaan ba, 'di ba? So 'yun, kapag nakita mo na 'yon, like for example, tinanong mo, "Kamusta yung family mo?" Pag sinabi niya, "Ay, yun nga, yung tatay ko may sakit, ganito, ganyan, yung nanay ko may sakit." So doon napapasok yung products natin. Kasi sa ganda ng products natin, so sobrang dami nang napagaling. Sobrang dami nang napagaling yung products natin. Okay, so sobrang dami na nagpapatunay. So i-share mo na ngayon yung ganda ng products natin. What if try mo yan, friend? Okay, kapag para gumaling din yung tatay mo or nanay mo, 'di ba? Doon napapasok kung paano mo siya matutulungan. So dito alamin mo muna yung ano ba talaga kailangan ng prospect mo. Hindi yung hindi naman niya kailangan siguro ng products, pero inano mo din ng products. Okay, hindi naman niya kailangan ng extra income, pero inalok mo siya agad ng extra income. So dito alamin mo muna. Okay? And syempre, yung next is yung kapag syempre kumakausap tayo ng iba, kumakausap tayo ng mga prospect natin, dapat always smile. Ayan, pakita nga ng mga smile. Ayan, tingnan ko nga yung mga naka-smile dito. Ayan, parang kayong kay Coach Shirley, oh. Ganda talaga ng smile. Ayan, so dapat ganun po. Dapat always tayong naka-smile. Kasi 'di ba, yung mga nakakasama natin, iba kapag always yung 'di ba yung masayahing tao, 'di ba doon mostly sumasama yung mga iba, okay? So masarap kasama yung masiyahin, okay? Masarap ba kasama yung always nakasimangot? Yung itong dalawang kilay laging laging nakaengkwentro? So hindi po. So dapat dito always ka lang nakasmile. Ayan. So dapat always kang naka-smile. And syempre kasi mas masaya or mas masarap kasama yung taong masiyahin. Ayan, so dito, kung hindi ka marunong ngumiti, dapat pag-aralan mong ngumiti. Okay, sabi nga, 'di ba, humarap ka sa salamin. Okay, dapat tulog na yung mga kasama mo, ha? Dapat tulog na yung mga kasama mo. And doon na matutunan mo na, pa-practicean mo na kung ano ba yung tamang pag-smile, kung bagay ba sa'yo yung ngumiti, 'di ba? Wag naman yung gising pa yung kasama mo, baka magulat sila. Okay? So dito dapat practicein mo ngumiti. Okay? Kasi mas maganda kapag nakangiti tayo. Ayan, mas lalong gumaganda. Okay, next. Ayan, so presentation. So meron tayong 3 types of online presentation. So unang-una dito is yung video presentation. Lalong-lalo yung mga OFW, 'di ba? Wala silang time. Wala silang time para basahin yung message natin, yung mahabang chat natin. So wala silang time. And then yung mga busy din, walang time magbasa ng conversation,
walang time makipag-video call. So dito dapat pwede kang gumawa ng video presentation or meron naman tayong mga video presentation na pwede mong i-send. Pwede rin yung ikaw mismo magbi-video ka, pinapresentan mong business. Pwede rin yung video, meron naman tayong mga video. So isi-send mo na lang 'yon. So pwede pong ganon. And then next is, number 2 is message presentation or script or copy paste. Ayan. So meron tayong mga script. Meron tayong mga script kung paano natin i-approach yung warm and cold market ng mga prospect natin. So meron tayong mga script dyan kung paano ka mag-uumpisa umausap sa kanila or yung mga about sa presentation. So meron tayong mga script doon. Ayan, so sa mga wala pa, connect na lang po tayo sa mga uplines natin. Okay? And then next is through video call presentations. Okay, so pwede na, ayan, so sa mga OFW na hindi naman po, yung iba hindi naman masyadong busy, so pwede sila makipag-video call. Okay, lalo na yung mga nasa Pinas. So make sure kapag nagbi-video call ka, maayos yung itsura mo. Okay, hindi yung bagong gising ka pa lang. Sa mga babae, hindi pa nakasuklay. Buhok pa yung buhok. So, dapat make sure naka-presentable kang tignan. Okay, naka-coat ka. Hindi yun, bagong gising ka pa lang. Putlang-putla yung labi mo. Okay, so maglagay ka rin sa mga girls, maglagay ka rin ng onting lip tint. Ayan, so dapat presentable tayong tignan sa harap ng camera. Okay, lalong-lalo na kung kaharap natin yung mga prospects natin, yung mga leaders natin. Yon. So, ito, parang ganito. Okay? So, yon. Learn to present as soon as possible. Ayan. So, sa mga hindi pa po marunong mag-present dyan. So, connect po tayo sa upline natin. Paturo po tayo kung paano mag-present. Kasi iba talaga kapag alam mo i-present yung negosyo mo. Okay? Ayan. So, number 4, closing. Ayan, so dito sa closing naman is meron tayong mga tanong, sasali o magjo-join. Okay, tatanungin mo ngayon yung prospect mo, sasali o magjo-join. So, malilito siya, 'di ba? Ano kaya 'yun? So, sasabihin niya magjo-join. Okay? So, pag sinabi niya magjo-join, eto na. Tutulungan mo siya ngayon kung paano mag-decide, okay? Help invites to decide what date to join. So, after mong tanungin, so sasabihin mo ngayon, sinabi niya, magjo-join po. Magjo-join po, coach. Ayan. So, tatanungin mo naman ngayon o bukas. Okay? So, sasabihin niya, bukas na lang po kasi gabi na. Diba, gabi na? Ay, madaling araw na pala dito sa Pinas. Ayan, so bukas na lang po. So, yon. So, next po is handle objection, 3F rule. Okay, ano ba yung 3F rule? Comment nga sa mga nakakaalam. Ayan, so sa mga gising pa dyan. Ayan. So, dapat i-handle mo yung objections ng 3F rule. So, dapat dito, ayan, felt, found. So, yon. Ayan, so dito dapat, ano ka din, ano mo yung mga decision niya. Okay, and then syempre, next is reservation. I-reserve mo na siya ngayon. Okay, next is, ayan. Ayan, so next is ABC rule. At ano ba ang ABC rule? At paano ito ginagawa? So, una-una dito si A. Ayan, so si A, si advisor. Siya si mentor, or coach, or upline, or crossline. Ayan. So, si B naman, ikaw yan. B, si bridge, ikaw po yan. Okay? At si C naman, siya si client. Siya yung friend mo, or classmates mo, or coworkers mo, or prospects mo. Okay? So, dito, dapat, ayan. So, dito, dapat, meron ka dapat, alam mo yung matching. Okay? Hindi po unggoy, ha? Yung matching. Alam mo kung paano i-match yung client mo sa advisor, or sa mentor, coach, or upline, or crossline mo. Okay?
So dito, like for example, yung client mo is isang OFW. So dapat ipakausap mo siya sa former OFW din. Okay, sa dating OFW. Okay, so sa mga OFW dyan na go home for good na, ayan. So sino-sino, comment ka nga. O dito ka na sa Pinas. Ayan. Kung dapat marunong kang mag-match kasi meron pong alam or meron pong mga sinasabi yung OFW sa kapwa niya OFW. So may mga alam yung may mga na-experience yung OFW sa kapwa niya OFW. So sa may mga salita sila, may mga sinasabi sila na makaka-relate yung client mo na OFW din. Okay, what if yung client mo OFW tapos pinakausap mo siya sa dating estudyante. Okay, former student. Okay? So hindi makaka-relate yung OFW doon sa pinakausap mo na upline or crossline na former student. Okay? So dapat OFW. So dapat maraming ka din kakilala na or yung commenter mo or yung coach mo or yung upline, dapat marami ka din kakilala ng mga crossline. Okay na pwede mo din ipa-connect yung mga prospect mo. Okay? So next is ayan, dapat alam mo yung matching. Dapat OFW, kung may mga kakilala ka rin mga kabataan na former student din. So ipakausap mo siya ngayon sa mga crossline mo or sa upline mo na dating estudyante rin. Okay, so pakausap mo siya ngayon. Kasi like for example, ako po, dati po akong estudyante. So may mga alam po kami, may mga sasabihin po kami na makaka-relate din po yung client mo na isa ding estudyante. Okay? So dapat matchy-matchy yan. Okay? So yon. Next is, ngayon naman, is kausap mo tong si client mo, iti-tee up mo naman yung client mo sa advisor mo, sa mentor mo, or sa coach mo ba, or upline, or crossline. Ayan, so dapat, ano mo na siya, tee up mo na siya, sabihin mo na kung ano yung background niya, like for example, yung advisor mo, OFW, tapos yung client mo is OFW din, sabihin mo na siya ngayon, mentor or upline, isa po siyang OFW, ganyan, interesado din po siya sa business. Okay? Interesado po siya sa business, so gusto rin po niyang magkaroon ng extra income. So ngayon naman is tiniap mo na, sinabi mo na yung about dito sa client mo. Ngayon naman is ititiap mo naman yung client mo sa advisor. So dito dapat meron kang malupiton or meron ka talagang powerful na pagpapakilala. Okay? Kung paano mo i-tee up yung mentor mo. Okay? Kung paano mo i-tee up yung advisor mo sa client mo. Kasi kapag tiniap mo ng yung powerful na pagpapakilala, yung powerful na pagti-tee up sa client mo, yung advisor mo, 'di ba? Doon talaga makikinig talaga yung client mo doon sa pinakausap mo na advisor, na mentor mo or coach mo, upline mo or crossline mo. Okay, so makikinig ngayon kasi iba yung pag-tee up mo eh. So like for example, tiniap mo ay grabe tong mentor ko. So sobrang dami niya ng tinuturuan at ginaguide. So sobrang dami niya na ding napabago yung buhay, 'di ba? Isa na rin siya sa sobrang laki ng grupo dito, Millionaire Circle. So sasabihin, titiap ko siya ng malupiton. Okay, para makinig talaga yung client mo. Okay? So ngayon naman is na-tee-up mo na silang dalawa. Okay? Magkakilala na, okay na, nag-uusap na sila. Ikaw naman, mute ka na po. Okay? Mute ka na. Huwag ka nang maingay. Hindi yung sumasabat ka para tatat ka pa ng tatat sa mga nag-uusap na silang dalawa kasi magugulo po yung usapan. Okay, like for example, bali nakikinig ka lang. Okay, hindi naman po nakikinig ka pero naka-close ka naman ng camera. Dapat naka-open ka pa rin ng camera, nakikinig ka pa rin sa kanila. So parang nandun ka pa rin pero naka-mute ka. Okay, kapag nagtatawanan, is tumawa ka lang din. For make sure is naka-mute ka. Ulitin ko po, dapat naka-mute ka. Hindi po yung mas malakas pa yung tawa mo dun sa client mo at saka sa mentor mo. Okay, so dapat naka-mute po tayo. Tapos tumawa lang din tayo kapag may joke si advisor para si client tumawa din. Okay? Para, ayan, okay po yung usapan. Siyempre, si advisor na bahala kay client. Ikaw, mute ka na. Okay? So, yon. Ayan. So, next is follow up.
Ayan. So, dapat pina-follow up mo din yung mga leaders mo or mga prospect mo. Okay? Ayan. So, sa mga, ayan. So, una-una dito is tag lagi sa mga post every day. Okay? So, dito dapat, di ba, gumawa ka ng prospect list. So, dapat lahat ng mga prospect list mo, dapat lahat ng mga nakausap mo, lahat ng mga nasa prospect mo, lahat ng mga tawag to, mga na-reserve mo, dapat nakalista yan. Para lahat ng mga post mo, itatag mo ngayon. Okay, ibabalikan mo yung mga nasulat mo. So, babalikan mo yon at syempre, kapag may post ka, titignan mo yun, ay sino ba yung mga nasa prospect list ko? So, siya yung itatag mo. Okay, itatag mo yung mga nasa prospect list mo every day. So, dapat, every day ka pong magtatag, dapat everyday ka rin po magpo-post. Hindi yung magtatag ka. Okay? Ano naman itatag mo? Okay? So, dapat dito, everyday ka rin po nagpo-post. Nagpo-post ka ng mga about sa business. Okay, kumuha ka ng perang padala. Okay, so, kumuha ka ng pera padala, nandun ka sa LBC, mga testimony, okay, mga kumita, dito mga naglabas ng cheque dito sa EC. Okay? So, yun. Dapat, sabi ko nga kanina is dapat 3 times a day po tayong nagpo-post. Yan. So, next is, pasahan ng ma-encouraging message, quotes, success stories, and testimonials. So, dito dapat, meron ka din mga picture. Dapat mag-edit ka. Mag-edit ka, like for example, mag-edit ka sa mga ayan, mag-edit ka ng picture mo, mag-picture ka, tapos edit mo yun ng merong caption, meron nakalagay doon na caption na motivational para paggising ng OFW or paggising ng client mo is makikita niya agad yung message mo, 'di ba? Doon pa lang mararamdaman niya talaga, ay naalala talaga ako ni coach, ni mentor, 'di ba? So, iba yung mararamdaman ng prospect natin or yung mga nakausap natin. So, dapat pasahan din natin sila ng mga messages, okay, ng mga quotes, lalo na mga inspirational message, and success stories, yung mga naging successful na dito sa business. Okay? Yung mga testimonials, yung mga napagaling ng products natin. So, i-send din natin sa kanya. Okay, next is consistent communication. Magbigay ng time, makipag-video call. Ayan, so hindi po sa jowa sa mga may jowa diyan ha. So, wag lang po puro kay ano ha. So, dapat dito din po sa business. Dapat mas priority pa rin natin yung business natin. Okay, so kapag tatawagan natin, magbigay tayo ng oras sa client natin. So, make sure is hindi po araw-araw. Ayan, hindi po araw-araw, hindi po minuto is kausap mo na lang siya. Okay, sa pagtulog mo, kausap mo pa rin siya. So, hindi na po tama yon. Okay, jowa mo na yon. So, dapat dito, onting time lang. Okay, onting time lang, nakausapin mo siya, kamustahin mo siya. Para hindi naman niya po iisipin na iniwan mo siya. Okay, wait lang po. Okay, so dapat magbigay ka din ng time. Okay, makinig sa mga kwento niya. Okay, bigyan mo na siya, makinig ka ng kwento niya. Okay, kung may mga i-share ba siya sa'yo kwento, makinig ka. Okay, so makinig ka din sa mga sharing ng mga leaders mo. Okay, ayan, simpatya, makinig sa mga kwento. Okay, and then syempre, next is send pictures ng lifestyle mo. Like for example, send ka rin ng mga pictures sa kanya. Like for example, pumunta ka sa isang magandang lugar. Ang ganda ng lugar na yun. So, mag-picture ka, mag-selfie ka, tapos mag-selfie ka, isasend mo yun sa leader mo. Isasend mo yun sa prospect mo, ay, parts, or mentor, coach, or ganda. Ayan, gala tayo. Ayan, uwi ka na dito para makagala tayo. Okay? Lalo-lalo sa mga OFW, tara, gala tayo. Okay? Isasend mo yun sa kanya. Okay, lahat ng gagawin mo, i-send mo, picture ka, then send mo rin sa kanya. Okay, kapag kumakain ka. Okay, lalo na kapag yung ulam mo is yung, ano ba yung mga favorite ng mga OFW? Okay, yung namimiss nila. Ano ba yung mga Filipino food na namimiss ng mga OFW? And comment nga po kung ano yung namimiss nyong pagkain. Yan, sa mga OFW dyan natin. Comment. Tingnan nga natin yung mga Ayan, tuyo. Ayan.
So, syempre, magsasend ka rin po ng tahong daw. O, masarap talaga yon. Ayan. So, kapag kumain ka, so ipipicture mo yan ngayon. Tara parts, kain tayo. So ano sila, matawag dito, makikrave sila ngayon sa dun sa sinesend mo sila, bulad daw. Okay. So yes, nakakamiss talaga yon. At syempre, masarap din yon. Okay, isesend mo rin siya, isend mo sa tara parts, kain tayo, or ganda, kain tayo. Okay, so yon, itatakam mo sila sa mga pagkain and adobong palaka. Ayan, namimiss ata ni Coach Shirley yung adobong palaka. Ayan. So, next is, syempre, update mo rin siya kung makain ka, nasaan lugar ka, anong ginagawa mo. So, picture ka rin, send mo rin sa kanya para alam niya na part ka ng family niya. Okay, next is, update about payment. Or update about payment 3 days before deadline. So, dito dapat 3 days. Like, for example, ngayon, ano ba tayo ngayon? Like for example, yung magpe-payment sa'yo dapat August 11. Okay, August 11. Okay, so August 11, so dapat hindi pa po August, okay, so August 15. Okay, so August 15 pa po yung payment niya or the day na magbabay or the day na magpapadala siya. Okay, so August 15, so dapat August 15, 14. So dapat 3 days before. So dapat August 12 or August 13. So dapat doon ka na mag-message ka. Hi po, good morning. Okay, anong ginagawa mo? Ayan. Hi ganda, good morning, anong ginagawa mo? Okay, sabi niya, ito, nandito, naglalaba or ano ba ginagawa niya. So tapos tatanungin ka rin niya, ikaw po, anong ginagawa mo? Andito ako ngayon. Okay, andito ako ngayon sa Palawan. Andito ako ngayon sa Palawan. Ano na pa ba? Ano yun? Yung isa pa? M. Luwelier. Nabuhulan ako doon. M. Luwelier. Okay? Kumukuha ako ng perang padala galing sa ating business partner sa business partner sa Saudi. Okay? So, yung sayo, kailan ko isasabay? Okay? Kailan ko isasabay yung sayo? So, picture ka din na pag nandun ka sa Palawan, kumukuha ka ng perang padala. Send mo sa kanya. Kailan ko isasabay sa'yo? Hehe. So, yun. Di ba may then sabi niya, ay, di ba sa August 15 ko pa siya ipapadala? Okay, so alam mo na ngayon sa August 15 pa pala. Ay, oo nga, part. So akala ko isasabay mo na yung sayo. Di ba? So yun, parang nire-remind mo na din sa kanya. Okay? Pina-follow up mo na din po. Okay? So yun, hindi po yung August 15 sinabi niya. Ay, August 15 ko na nga lang yun ipa-follow up. Hindi po, para ma-remind din po siya. Okay? Ayan. So, next is inform mo siya sa next meeting or training ng team. Okay? So, ngayon naman is inform mo naman siya kung kailan yung next kung kailan na next yung meeting nyo. Ay, parts, meron pala tayong meeting. Like for ngayon, ay parts, meron pala tayong meeting sa WTA, di ba? Maganda yung speaker. So, umattend ka. Okay? Umattend ka po at marami kang matututunan. Okay? The day before yung training natin. So may mga kasi 'di ba nagpo-post naman yung mga uplines natin sa GC the day before yung meeting. So dapat i-send mo rin yung sa mga client mo, 'di ba, sa mga prospect mo para makapasok din sila at para matuto din sila. Okay, next is inform mo siya para sa free online training ng WTA Academy. Okay, inform mo din siya na meron tayong free training. So ngayon sabihin mo, ay parts or ganda or mentor or coach, meron po tayong libreng training. So meron po tayong free training na pwede ka pong mag-training or pwede mo na pong alamin kung paano ginagawa yung business ng libre, okay? Pwede po ito sa member at hindi pa po member. So pwede ka po dito parts. Ayan. So ipapasok mo siya ngayon. Okay? I-enroll mo din siya. Okay. Wag po kayo mag-alala, meron pa 1 hour pa po tayo. Malapit na po, 1 hour na lang. Okay, next is centering or keeping. Ito naman po yung meeting room. Ayan, adapting the culture. So dito dapat yun, nakausap mo na siya, meron na kayong communication. Ayan. So dapat dito i-welcome mo din siya sa group chats. Ayan, sino ba dito may mga group chats na? Ayan, sa mga bago po. Ayan, so i-welcome ka rin po. Ayan.
So, dapat i-welcome mo din yung prospect mo sa yung group chats. At welcome mo, ayan, i-welcome mo, i-welcome naman natin yung bagong-bagong makakasama natin sa business. Ang bagong-bagong papayamanin ni Easy. Okay, i-welcome mo siya. Ayan. So, next naman is after mo siya sa group chat, i-welcome mo din siya sa ating group page. Ano ba yung group page natin? Madiskarteng Kababayan. Okay, Madiskarteng Kabayan. So, i-welcome mo din siya. At next is, dapat marunong ka rin gumawa ng posters. So, sa mga nandito lang po sa Pinas, is dapat, kung hindi pa po kayo marunong sa paggawa ng posters so connect lang po tayo sa upline natin. Okay? Dapat marunong ka dito mag-edit. Paano gumawa ng poster para i-welcome yung leaders natin. And then next is, wag mo ding hahayaan na hindi makapasok yung leader mo or lalong-lalo na mga OFW or ikaw mismo sa ating baliwan activities or kantahan, positive vibes. Kasi kapag nandun siya, kasi 'di ba, ang saya kapag nagkakantahan tayo, so nare-relax sila. So yung mga problemas nila, yung mga nami-miss nila sa family nila, so mawawala po doon kasi sobrang saya po ng ating Sunday Badingan. Tama po ba? Sino naka-attend? Comment. Dahil mga gwapo din yung mga DJ natin doon, 'di ba? And then next is Messenger meetings or Zoom conference. So dapat, huwag mo ring hahayaan na yung mga leaders mo is hindi maka-attend sa yung mga Messenger meetings or Zoom conference. So sa mga katulad nitong meeting, may mga leader ka, so ipa-attend mo yung mga leaders mo dito sa meeting natin para marunong din sila mawala yung hiya nila, marunong sila mag-sisel, okay, sasabihin nila yung good news nila and updates, okay? And syempre yung goal nila. Okay? And then syempre, ano mo rin sa mga basic trainings, tips and suggestion, and skills mastery, NECO, ECAP sharer. So dapat turuan mo rin sila sa ating mga kung paano din na-explain yung NECO, and ECAP. Okay, next is leadership training. Attend always, wag mawawala. Okay, so lalong-lalo sa mga module 3, sa mga elite, okay? Wag din po tayong mawawala sa ating leadership training. Kasi dito tinuturuan kung paano isang tunay na leader, kung paano din mag-handle ng grupo. Okay? So attend tayo always, wag tayong mawawala. Okay? Ayan. So next is yung ating UEI Elite Academy or Advanced Training. Okay? So dito po is yung Elite Level 1 and Level 2. Okay, so dito po sa Elite Level 1, ito po yung mga kapag yung leader mo, di ba, in-enroll mo sila sa Module 3. So, naka-graduate na sila sa Module 3. So, wag mo ding hahayaan na hindi rin sila maka-enroll sa ating Elite Level 1. Ito naman po, kapag naka-graduate na sila sa Module 3, so enroll mo naman sila sa Elite Level 1 for graduate of Module 3. So, requirements naman po dito sa Level 1, is answer all training and questions. Ayan, so sagutin yung mga nasa task. Okay, mga question doon. And syempre, 5K income challenge in 1 month. So dito, may hinihit ka na. Okay, kasi may mga leader ka na dito. So may mga hinihit ka ng mga income challenge. Okay, like sa Elite Level 1 is dapat makahit mo yung 5K. Okay, kapag nahit mo na yung 5K, so proceed ka naman sa ating Level 2. Ayan, Elite Level 2. Ito naman kapag nakagraduate ka sa ating Elite Level 1, is nandito ka naman po ngayon sa Elite Level 2. Ito naman, requirements naman po dito is dapat answer mo din yung lahat ng training and task. At dito, i-hit mo naman ngayon yung 10K income challenge in 1 month. And complete 30 posts of Napoleon Hill. Ayan. So dito, meron ka ng mga leader dito. So, hinihit mo naman dito is yung 10K. Ayan. So, sino ba dito yung level 2 na? Ayan. Comment. Ayan. So, dito, hinihit mo 10K. O, like for example, nahit mo yung 10K. Okay, nahit mo yung 10K. Ang saya-saya mo. Graduate na ako. Tapos, failed ka pala. Okay, failed ka pala sa pag-posting ng Napoleon Hill. Kulang ka ng 5 post ng Napoleon Hill. Okay, so kulang ka or meron mga mali-mali yung spelling mo sa Napoleon Hill. So hindi ka pa rin po gagraduate sa ating Elite Level 2. Okay, back to zero ka ulit. Bali, i-hit mo na naman ulit yung 10K.
So dito dapat lalong sa mga Pinas po, everyday po tayo nagpo-post ng Napoleon Hill. Okay, everyday po tayo nagpo-post ng Napoleon Hill. And syempre sa mga OFW naman po, pwede po tayo mag-post ng 5. Okay, 5 Napoleon pwede po tayo pwede po tayo mag-massive posting. So dapat 5 posting lang po ng Napoleon Hill. Okay? So, kapag na-hit mo na yung 10K, kompleto mo pa yung 30 posts ng Napoleon Hill, good news, graduate ka na sa ating level 2. So, doon na-hit mo naman yung 1 star, 2 star, 3 star, okay, 2 star, 3 star. Okay? So, yun na stars na yung hinihit mo. Okay? So, next naman po is yung ating International Elite Level 1. Okay? Sa mga nag-international naman po, sa mga nagma-market ng international, so ito naman po yung ating kapag nakagraduate na po sila for graduates of basic online training, so i-enroll mo naman dito sa International Elite Level 1. Requirements naman po dito is answer all training or tasks. At syempre, 2 new direct in 1 month. So dapat meron silang 2 direct in 1 month. Okay? So next is International Elite Level 2 for graduates of International Elite Level 1. Okay, so kapag nagka-graduate na sila, meron na silang 2 direct in 1 month. So i-enroll mo naman sila sa International Elite Level 2. Ito naman po, requirements naman po dito is answer all training and tasks and equivalent 10K pesos income challenge for 1 month. Okay, so may hihit din sila dito na 10K income. Okay, meron silang ihihit na 10K income challenge. Okay, the next is Elite Stars and Achievers. Elite Stars and Elite Achievers. Okay, so dito hit ka na ng 1 star to 5 star Elite. 5 stars Elite, then Hall of Fame, then Bronze na 100K per month, then Silver 200K, Gold 300K, and Platinum 500K. So, sino po gustong makahit ng ganon? Comment. Comment me. Ayan. Ayan. So, next, tapos na pala. Ayan. Consistent action, create consistent result. So, dapat dito, consistent mo lang gawin yung tinuturo sa'yo ng uplines mo. Okay, consistent mo lang yung mga tinuturo nila sa'yo at sure ako na consistent din yung results na darating sa'yo. Okay? So, stay consistent lang po tayo. So, yan. Tapos na po ako. Thank you so much. Yun, grabe, no? Partner, na-refresh ka ba? Yes, Pati yung partner. kasama ko nagtulad. Si grabe, no? So, yun, thank you so much sa Ina, sa Don, sa iyong topic. No? So, para naman sa mga ka-business partner natin dyan, yung na-refresh ka, bigyan natin ng puso si upline, siya Ina, Sanson. Yan, puso. Yan, so puso. Kung hindi ka magpuso, wala kang puso. Joke lang. So, puso.